Time check 1:05 na ng hapon at tayo ngayon ay nandito na sa Candelaria, Quezon. Medyo nasa kalahating oras na din tayong nananakbo papunta ng Lucena. At dito na ako dumaan sa Kabayanan, gawa ng hawan naman, hindi naman masyadong matraffic. Hindi katulad nung mga nakaraang araw na pag dito ka dadaan ay talagang ang sikip dito. Ngayon hindi na, gawa ng may diversion na. Ang nangyayari kasi yung mga truck doon na nadaan sa diversion, tapos yung ibang mga light vehicles doon na dinadaan. Kaya malaking bagay na lumuwag itong Kabayanan ng Candelaria. At kaya naman ginawa yung diversion ay para nga makaluag dito sa Kabayanan. At yun nga nangyari, yun ang nangyayari. Luwag na ang Kabayanan ng Candelaria, pero may panahon na traffic din dito. Ngayon hindi ko alam kung anong oras tayo darating ng Lucena, gawa ng natakbang oras, tapos depende sa traffic. Lampas na tayo ng bayan ng Candelaria. Nandito na tayo sa may Malabanban Norte, tapat ng Walter Mart crossing. Ito pag kinanan to, papunta to ng San Juan, Batangas. Yung parting yan, dami lang ang tricycle dito. Kung anong dito sa lugar na ito ay dito ang gawaan ng sidecar sa Candelaria. Meron ditong ilang pagawaan ng sidecar, kaya medyo malakas ang tricycle dito. Malakas makaasar. Kaya nang para silang mga para silang mga bubuyog. Halos makikita mo dito puro tricycle. Tricycle sa kaliwa, tricycle sa kanan. Tapos meron ako din ditong titingnan na dito yun Bet show. Ito yun. Teka, tingnan ko lang sa Google Map. Doon may puno doon sa Banda Road. Baka ako'y lampas na. Din tayo titigil sa may puno. Ako po ay merong truck. Are may kaunti ay nakatigil. Ito na. Unclutch auto supply. Tindahan ng walang clutch. Okay, time check. Tayo ay nasa Sariaya na 1:30. Aba, ay nasa 1 oras na tayong nabiyahe. Mabilis ng oras.
bayan ng Sariaya na tayo. At ito yung mismong pinakakabayanan. May diversion din dito sa Sariaya, kaya lang ang ginawa nga natin ay tayo nagkabayanan na. Ang galing ni Tatang, oh. Diretsyon diretso eh. O tapos walang likon-lingon yan. Nakata mo, kay lumingon ulit din, ibubusinahan na kita. So andito na tayo sa Sariaya. Ito yung pinagtatalunan lumang bahay. Hindi ko alam ang history niyan kung bakit nagawa ng, hindi pala ang yan kasing anong yan, lumang bahay na yan ay historical na yan, napakatagal ng panahon yan. Ay ang gusto ng gobyerno tibagin yung mahagip ng widening. Ay hindi ngayon pumayag ang ang bayan ng Sariaya at saka siyempre ng gobyerno, dahil nga siya kanina ka pa nakakasura eh, parang namamasya lang. Ayaw pumayag. Nakarating na sa kinaukulan na gigibain nga yung parte ng historical na bahay na yon. Lumang kabahay, kaluma-luma ang bahay pa yon, ay walang pumayag. Kaya anong nangyari, parang ang ginawa nilang solusyon ay yung diversion. Nag-widening lang ng kaunti dito sa Sariaya, bayan ng Sariaya, tapos yon ang naging solusyon na ay diversion. So wala nang masyadong widening na mangyayari dito sa Sariaya, kaya hindi na magigiba yung yung bahay. Tuloy pa rin tayo ng biyahe mga boss. Konting oras na lang at nasa Lucena na tayo. Kasunod dito ay Lucena na, pero dadaanan muna natin ng Tayabas. Pero hindi tayo dadaan ng bayan ng Tayabas. Madadaanan lang natin yung tapat ng Tayabas, parte ng Tayabas. Pero hindi tayo papasok ng mismong kabayanan ng Tayabas. Ang hirap dito. $135. Nandito na tayo sa Lucena, papasok ng Lucena. Yung kabilang yon ay papunta yun ng Bicol, o diversion ng Lucena. At itong dinidiretso nating daang ito ay papunta ng kabayanan ng Lucena. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Malapit na ako, kaya lang hahanapin ko pa yon. Yung anong sabi nila ay lumipat na ng pwesto. Parang dito yun eh, Bandaro pa sa unahan. Bandaro. Grabe naman dito. Parang eh. Yun, nalapit na dito yun. Yun, parang pinasukan ng kotse na yun.
Aray na nga aga. Parang hindi. Ay, na truck to. Hindi pala ang punta, hindi man lang na-placer. Hindi pala doon. Naliligaw na ako. Ang layo pa pala. Parang dito. Parang dito, parang hindi. Hindi ko natanda. Tagal ko hindi napunta dito. Tsaka ako'y makakalimutin. Ang alay na. Banda-banda ron. Oh, pakita ng pasahero yung jeep. Biglang namareno. Ayun, parang din eh. Arayon, arayon. Kanan. Mas malapit na dito yun eh. Ang layo pa ng binaybay natin. Kala ko kanina malapit na. Layo pa pala. Hindi, dito lang yun. Hindi masyadong lalayo dito yun. Ayun, dito yun eh. Ang sabi, doon daw sila sa una-unahan. Ah, wala na nga. Hindi, wala na nga dito. Dito daw eh. Saan yun? Gawaan ng cellphone. Wala dito. Wala. Layo ko na. Boss, saan dito may pagawa ng cellphone? Saan dito may pagawa ng cellphone? So, labasan pa. Thank you. Tawagan ko lang si Telecel. Okay mga boss, natapos na yung ating pagpapagawa ng cellphone dito sa Lucena City. At hindi ko na napipakita sa inyo yung aking pinagpagawan. Nakalimutan ko na mag-picture. Basta't ako'y nagpagawa. At pasalamat ako sa nagawa ng ating cellphone. Hindi siya nagpapabanggit ng pangalan. Bale, nangyari ay ang dala nating cellphone na ipinagawa ay tatlo. Isang Oppo F5 at saka isang iPhone 7 Plus at saka isang Samsung. Awa ng Diyos naman, nagawa yung iPhone, nagawa yung Oppo. Ang hindi lang nagawa ay yung Samsung. Gawa ng yung Samsung ay hindi ma-detect nung re-reset. Basta may aayusin sana, hindi siya ma-detect. Gawa ng outdated pala yung system na gagamitin sana dun sa Samsung. Kaya yung Samsung ay hindi ko na ipinagawa. Gawa ng yung Samsung naman na yun ay
company phone. So sabi ko, kahit hindi na yun magawa, gawa ng malapit na rin namang isurrender. Kaya nang malapit nang magkaroon yun ng kapalit, matagal na yun sa akin yung cellphone na yun. Kaya ko lang siya dinala, ay nakalimutan ko nga ang screen, screen password. Nakalimutan ko, pattern. Ay yun ang problema, nakalimutan ko ang kanyang pattern screen password. Sabi ko okay na, wag nang gawin yon, tropa naman natin yung nagawa. Ang problema ko, may pinaltan doon sa iPhone, may pinaltan doon sa Samsung, ay sa Oppo F5. Bali nagkakahalaga siya ng 1.5. Hindi ko na itanong kung kasama na doon yung labor. Yun ang problema ko. Nagigilty tuloy ako, baka mamaya ay hindi niya sinabi sa akin yung labor, tapos ang binayad ko lang ay 1.5. Ay napakabait sa akin noon, dahil yun ay tropa na natin, kaibigan natin. Nagigilty tuloy ako ngayon na pauwi na ako. Hindi naman ako makabalik dahil malayo na ako. Nandito na ako sa may Tayabas. Hindi na ako makabalik. Di bale, madali ko na mababayaran yon kung kulang ako. I-send ko na lang sa GCash. Chat ko kung kasama ba doon yung sa labor. Ay kung hindi, ay di sesend ko na lang sa GCash. Wala naman problema doon. Kaibigan ko yon. At ngayon na nga 7:30 ay pauwi na tayo ng Dolores, Quezon. Ang direction natin ay pa Maynila. Galing tayo ng south to north. Sa mga nanonood nito na taga Mindanawin o mga taga Manila, ang direction ko ngayon ay papunta ng north. Ang amin ay sa Dolores, Quezon. Boundary siya ng Laguna. Ayan, babaybayin lang natin to. Dire-diretso tayo ng parang papunta ng Maynila. At update ko na lang kayo mamaya kung nasa na ako. At para tayo ay mag-drive na lang muna. Focus na lang tayo sa pagdadrive, gawa ng madilim. Siya nga pala, ang dala ko ngayong motor ay si EZ150. Ito lang naman na lagi ang ating kasama dahil wala naman na tayong iba ng motor na pwedeng ibiyahe. Gawa ng yun dati nating motor na si FZ ay ipinalit na nga natin ng kotse, yung si Utoy. Hindi ko pa nga naipakilala sa inyo si Utoy, pero darating tayo dyan, papakilala ko sa inyo pag okay na siya. Gawa ng nakakahiya naman na ipakita ko sa inyo si Utoy ng may mga dapat pa tayong gawin. Gawa ng syempre, segundo mano naman yun, meron tayong kailangan gawin doon. Yung pinto, palitin yung kanyang bukasan, tapos may kaunting ayusin sa pintura para maging presentable naman pagka ipinakita ko sa inyo. Okay, andito na tayo sa may crossing ng Tayabas. Sundan lang natin tong truck na to para tayo makalusot. Okay, dire-diretso na tayo. Ito yung biyahe ng inyong lingkod pagpapagawa ng cellphone sa Lucena. Time check alas 8 na ng gabi. At tayo ngayon ay nandito na uli sa Sariaya at dinaanan natin kanina. Liliko o hindi, liliko o hindi. Lalakasan natin ang pakiramdam sa mga tricycle niya. Misa bigla na lang nakiluyan. Ito ang sitwasyon dito sa Sariaya pagka ganitong gabi. So may nadaan ditong bus. Liliko pala rin.
Okay, thank you. Ganun lang. Nasa tapat na tayo ng simbahan ng, kita nyo ba? Nasa tapat na tayo ng simbahan ng Sariaya. I-adjust ko nga muna ang aking ang aking camera. At medyo alam ko madilim ang paningin ninyo sa ating dinadaanan. Kaya adjust ko lang yung kanyang brightness. Wait lang, hanap lang tayo dito ng matitigilan. Wait lang. Banda-banda rito. Dito pwede na. Ano sa unahan? Saan kaya? Dini. Tayo din. Adjust tayo. At medyo madilim. Lampas na tayo ng bayan ng Sariaya. Dito na tayo sa may kahabaan ng, sa may papunta ng Gisgis. Medyo traffic. Kanina mabilis ang takbo ko pero ngayon bumagal. Nang dumami ang mga sasakyan. Ito yung daan papuntang Gisgis. Overtake lang tayo sa kanan, doog naman. Hindi ko rin masyado kabisado itong daan na to, pero kita ko naman ang liwanag. Hindi ko lang alam kung kita nyo din sa liwanag ng ating headlight, ating mini driving light, kung parehas ng nakikita ko yung nakikita nyo. Ganang magkaiba yung nakikita ko sa nakikita nyo sa personal. Ang alam ko pagka ganito malabo to. Katulad yung dilim na yan, alam ko malabo yan pagka kayo yung titingin. Pero sa akin mga boss ay malinaw to. Kita ko yung malayo. Plus may kasalubong pa tayo na maliwanag ang ilaw. Nakikita din natin yung nadaanan natin kung may putol o wala. Laking bagay na nung ating naiabante. Kesa sundan natin yung ating sinusundan kanina, baka nandun pa tayo sa huli nun. Tsaka malaking bagay din itong shoulder na to, two-way. Para ka na rin nasa expressway. Pero two-way lang to. Hindi nila ginagamit tong second lane. Sanay na sila sa first lane. Pero sigurado pagka mayroon diyan nagmamadali o overtake yan dito sa kanan. Yung mga four wheels, meron yan. Ako lang yung pala overtake. So, maraming bisikleta sa una. Lampas tayo. Tapos ang dami nagbabike kaya delikado. Pagka wala kang ilaw at nagbabike ka, baka mamaya mayroong driver na malabo ang mata, delikado. Kaya tama yan yung kanilang bike, meron siyang ilaw para visible sa mga driver ng mga sasakyan. Katulad nyo, may tao. Tapos maliwanag yung kasalubong natin, putol pala yung daan. Ayan, putol ang daan. Di ka kung malabo ang ilaw natin, ay diyari na. Woohoo! Liwanag ba? Ang liliwanag na kasalubong nating ilaw. Liwanagan din natin. Ganun lang naman yan Kaya nga tayo nagkabit ng mini driving light para pag tayo ay talo sa liwanag, meron tayo pang suporta. Ganang sa panahon ngayon, mga motor ay minsan mas maliwanag pa yung ilaw nila kaysa sa kotse. Talon-talo na. Kung tayo ay magpapabaya lang, nakamotor lang tayo, tapos kasalubong natin nakamotor na maliwanag ang ilaw, maliwanag na yung headlight nila, meron pa silang auxiliary lights, ay masakit sa mata, delikado.
Ay pagka hindi mo makita ang daan, obligado kang mag-minor. Paano kung hindi ka na nakapag-minor at yung pala ay sukbot na, yari na. Time check tayo mga boss. Alas 6 na. Tayo ay nandito na sa Candelaria, Quezon. Medyo traffic lang. Nalay na yung likod ko. Nalay naka-drive. Tapos nalay pa ako sa pagpupulong pag-antay ng ating pinapagawang cellphone. Gusto ko nang makauwi ng bahay para ihilig ko ang aking likod na nangangalay. Paano meron dito? Merong ano? Meron na internal. May tuloy eh. Bangga ka dyan, tanga ka. Nalikunat lahat inunahan bay. Candelaria, Quezon. Sunod na dadaanan natin mga boss ay Lusakan at saka hanggang Quezon. Malaki to. Pwede naman natin ito unahan. Amote ka Boss Ariel. Ayan, labas na tayo ng bayan ng Candelaria. Lapit na makauwi. Hindi ako makabakbak dahil ang ating motor ay SA150. Natakot ako ipakpak to. Katulad ng ating CFJ dati, talagang pagdali na tayo doon. Sa galing ng ano doon, sa galing ng gulong noon, bakit na pinalis ko nga lang ng ano, ng budget si Otoy. Pero hindi naman masama yun, pinalit natin na talaga ng sulit talaga. Taas ng ating headlight, nakakasulog. Kaya binababa ko na lang. Yung headlight natin ang malakas, hindi yung mini driving light. Ang malakas na sa mini driving light natin yung dilaw. Yung ating headlight yung ginagawa ko ay binababa, pinapatay ko na lang baka tayo mamura. Okay, nakakakyan tayo masakit na. Super tayo dito sa makalampas ng Candelaria, isang norte. North pala. Anong Negras? Isang tayo doon. Ganyan lang bro. May umu-overtake. Pero safe. Akala nyo kasi hinahinaan nila na kasalutan nyo. Hindi kayo ka siguro. Minsan ayusin yung pride nyo. Hindi kayo nakakatuloy ng kasalubaw. Hindi ka, mga boss. At yun na nga, andito na ako sa dangerous na release. Ay di na pagkabasa ay madulas. Nako, delikado dyan, marami na nagsemplang din sa release na yan.
Pero kung hindi pa naman nasimplang diyan, dumulas ako pero hindi natuloy. Pero yung mga mga tayo lalo bagong ulan o naulan, yung kang basa ang release, matulas yan. Sana yung release ay pahilis, hindi siya makalang. Kaya ang tendency, pahilis siya, matulas. Magka-ekes yung gulong at saka yung release, dumulas ang konti, diretso na yun. Crossing, wala, diretso. Malapit na tayo sa Lusakan. Kaliwanag naman ang ilaw ng mga are. Nakakainis. Ay, lapit na ako makauwi mga boss. Konting piga na lang. At tayo malapit na. Siya nga pala, ang dadaanan ko mamaya ay madilim. Magso-shortcut tayo dito sa may Lusakan, yung dinaanan ko kanina. Overtake tayo, gawa ng mga truck yan. Tatagalan tayo dyan. Pero mga boss, sa mga nanonood sa akin, ng mga naniniwala at nanonood sa akin, ay yung ginagawa kong ganitong mga overtake ay hindi pa naman kayo sanay. Huwag nyong gagawin dahil delikado. Yun kaya ko lang nagagawa ay sanay tayo sa mga driving ng mga malalaking truck at saka ng mga motor. Maalam tayo sa motor, maalam tayo sa kotse, maalam tayo sa truck. Kaya kung anong diskarte na naka 4 wheels, truck o ano man yan, pag yan ang sinusundan natin, ay alam din natin kung paano tayo gagalaw. Pagka naman motor ang sinusundan natin, alam din natin kung paano tayo didiskarte dyan. Kaya huwag nyo gagayahin yung mga diskarte ko na overtake. Basta nasa inyo na yan, diskarte nyo na. Basta huwag nyo gagayahin yung aking ginagawa. Hindi yun advisable na gamitin nyo o gawin nyo. Tulad nito, pagka na nung jeep sabay kaliwa ng tricycle, ay paano kung mabilis kayo? Yun dito yung jeep, yung tricycle yan dito, nasa ano yung tricycle, tapos biglang gumanon yung tricycle, tapos kayo iparating, di kayari. Yun ibig ko sabihin. Lapit na tayo sa Lusakan. Okay, andito na tayo sa Lusakan, ang docks. Kanan tayo dito, dahil dito ang daan natin shortcut. Ang dadaanan natin mamaya ay madilim. Dito din tayo dumaan kanina nung tayo ay umalis, at dito din tayo dadaan pabalik ng bahay. Gawa ng maganda naman na yung daan dito, purong samentado na. Dami lang hams dito. Pero dito lang yan, gawa ng mabahay dito. Oops. Mabahay dito kaya ang daming humps. Kasing umulan dito, buti na lamang at umulan muna bago tayo napadaan. Taga rito yung nabili kong motor. Yung Mio Sport, dito na dumaan. Ay, huwag na, diyan na.
Ito na yung sinasabi ko sa inyong madilim. Pero meron naman siyang street light, mangilan-ngilan lang. Yung magkabila, gubat. Hindi naman ako takot dumaan dito. Gawa ng dati nadaan nga ako dito nung ito hindi pa samentado. Ngayon pa kaya samentado na. Tapos ito yung dinaanan ko kanina na Pedro Calungsod. Ano nga yun? Kalimutan ko na. Bakit maulap dito? Dito maliwanag dito. Gano'n meron siyang street light. Pedro Calungsod Foundation. Yun. Ito yung Pedro Calungsod Foundation na meron silang street light na LED. Hindi ko alam kung hanggang saan to. Maliwanag nga pala dumaan dito. Oo nga pala. Hindi ko napansin yun. Hanggang doon nga pala sa amin ang ano nito, ang street light. Dito, hanggang dito may street light. Ay, dito wala. Ari, wala. Wala ditong ano, street light. Hindi pala lahat may street light. Ngayon lang nakadaan dito ng gabi Kaya hindi ko alam mga boss. Hindi ko naman nakikita yung street light na nakalagay kung hindi ko napapansin. Ngayon ko lang nakita. Pero kita nyo naman, maganda ang daan, malawak. Kaya lang mayroong parte dito na liko-liko. Ayan, katulad niyan, liko. Tapos merong street light na mataas. Maliwanag, di ba? Kaya maganda dumaan dito pala sa gabi. Dito sa andaan nyo ay Lusacan to Anastasia to Dolores. Pagka kayo ay pa Dolores, Quezon, ay dito andaan. Maganda, meron siyang mga street light para kang hindi nadaan sa gubat. Gubat yung dinadaanan natin. Tapos may kaunting bahayan. Ayan, katulad niya, may bahayan dyan. Tapos liko-liko ang daan natin. Tandahan lang at baka tayo ay mag-slide. Ay kung kailang tayo ay malapit na, ay saka pa tayong madidisgrasya. Magagas-agas ang tuhod. Tapos diretsong konti. Mamaya liko ng konti. Uy, pato. Bug. Ito medyo diretso to. Hindi, liko din pala. Liko po pala. Are diretso. Yan. Yan, diretso yun mga boss. Liwanag. Ito yung ilaw na uy, meron pa pala dong kahoy. Ito yung kinabit nating mini driving light na medyo taklob siya dun sa ilalim na yon. Kaya ano, papalitan ko ulit siya. May kasalubong tayo. Kasalubong tayo. Mga bata, mga tambay. Minsan doon din niya natambay sa amin hindi nila ako nakilala. Kanang naka-helmet tayo. Hindi naman sila sanay na makita ako naka-helmet dito. Diba, sa bihira ako dito. Dahan-dahan. Kilong-kilo. Kaya ito yung kilong-kilo, yung daan ng karsada, iginilid lang sa mga pagitan ng mga may lupa. Ang nangyari, yung kada may lupa dito, natabasan sila ng ng lupa. Magkasana yung katabi nila, siguro basta natabasan. Kami nga, yung lote namin sa amin, nabawasan pa siya ng 2 feet. Taas ng ilaw. Ito, madulas dito, may buhangin dito. Ayan o. May nakakita na ako dito nagsimplang dumulas. Laglag naman sa gilid Nasusulo talaga sila sa ilaw natin. Nakakahiya naman. Bababa ko na nga. Lapit na 500 meters. In 500 meters, your destination will be on the left.
Ito na tayo. At isang liko na lang. Ito na yung bahay natin. Hindi yan, yung nasa una. Yung madilim. Malamang wala na naman tao dito. Yeah. So, tao.